thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng tanong ng kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, magandang umaga Sir Idol. Newbie po ako sa pag-iibon, taga Davao City. Pero mabilis na naka-adapt dahil sa mga video nyo po na pinapanood ko. Maraming salamat po. Palagi ko pong inaabangan ang mga video nyo. May tanong po ako sir, wala bang magiging problema pag pinagpares nyo ang siblings na magkasunod ng clutch? Maganda po ba ang kalalabasan? Salamat po, happy birthday. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Bago natin sagutin yung katanungan sa atin ng kaibon natin, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibon natin dyan sa Davao na nanonood po sa YouTube channel natin. Sana po matuto po kayo ng pag-aalaga ng mga ibon dahil po dito sa mga binibigay natin na idea sa pag-aalaga. Mga kaibon, dito sa tanong sa atin kung pwede ba magpares ng magkapatid kahit magkaibang clutch. Ang dami pong nagtatanong ito sa akin mga kaibon. Kung pwede daw ba pagparisin ang magkapatid, magkapareho ng clutch, magkaibang clutch at malayong clutch, mga ganon. So ngayon, sasagutin ko po ng base lang talaga ito sa experience ko. Dati kasi siyempre mahal din ang mga alaga nating ibon. At talagang yung mga may pera lang talaga yung pang-hobby na talagang makaka-afford dahil talagang mahal po yung ibon noon. Kaya kung meron kang isang pares, paramihin mo na lang yan sa pamamaraan na alam mo. So kumbaga, diskarte na lang. So mga kaibon, sumubok din po ako ng mga ganito na pagpapares ng kapatid, may project man or wala noon. So sa pagpapares ng magkapatid, ang experience ko, hindi tayo naka-experience na liliit yung mga inakay, hindi po. Depende na lang siguro yan kung nasa kondisyon ang breeder, kung mataas ang nutrition na naibibigay sa mga inakay. Ang tanging na experience ko lang dito sa pagpapares ng magkapatid, minsan kasi may talagang hindi pumipisa, kumbaga parang binutasan lang tapos iiwan. So kapag dead and shell palagi, so dapat hindi natin yan ituloy. Kumbaga hindi magandang pangitain yon. Sa una at pangalawa ganon, dapat hindi na natin ituloy. Pangalawa, yung palaging walang laman, hindi nagpe-fertile yung mga itlog. So kapag hindi nagpipertel yung mga itlog, so pwedeng biyakin na natin yan dahil hindi compatible. So ganun po pag nagpapares tayo ng magkapatid. Sa pagpapares kasi ng magkapatid, okay lang po, wala namang problema. Okay lang po yan dahil para sa akin, kung wala tayong choice, pagparisin natin lalo kung meron din tayong project. Pero kung halimbawa meron naman tayong iba na pwedeng ipares, so wag na natin tuloy pagpares ng magkapatid para mas okay para sa akin. Kumbaga okay naman ang magkapatid pagparisin, pero mas okay yung talagang iba-iba para at least yung kumbaga makadiscover tayo ng ibang mutation dyan sa ibonan natin. Sa pagpapares kasi ng magkapatid mga kaibon, una, napakaganda kung meron tayong project. Tapos pangalawa, napakaganda kung yung pag-breed ng magkapatid is okay, walang naging problema. And then pangatlo, laging fertile yung mga itlog, hindi infertile. Kapag kaganyan, ituloy nyo po yan. So isa lang po ang mapapayo ko dito mga kaibon sa mga nagpapares po ng magkapatid. Kung wala tayong project, kung meron man tayong pagpaparisin dyan sa ibonan natin, wag na tayo magpares ng magkapatid. Pero kung no choice tayo mga kaibon, talagang yan lang yung tanging meron tayo, so pwede po kayo magpares ng magkapatid mga kaibon. Wala naman pong problema yan, basta lagi po ninyong tatandaan yung sinabi kong tatlo. Kapag walang laman yung itlog, wag nang ituloy. Kapag palaging dead in shell, wag nang ituloy mga kaibon. Halimbawa binubuksan lang tapos di naman pinipisa, kumbaga naglimlim naman pero yun nga, binubuksan lang yung itlog tapos di naman pinipisa, so wag na natin ituloy. Pangatlo mga kaibon, halimbawa yung pagbe-breed ng dalawa
kumbaga hindi maganda, laging patay yung inakay, laging namamatayan ng inakay, mas maganda wag na nating ituloy. Kumbaga biyakin na natin yung dalawa. Kasi pagka ganyan mga kaibon, parang hindi sila compatible. Pero kung palaging okay naman yung naglimlim, laging fertile itlog, naglimlim, pinisa yung itlog, tapos sinubuan, nabuhay yung mga inakay, okay naman, hindi naman namamatay yung mga inakay, tapos hindi naman nagiging dead in shell. So okay po yan, ituloy nyo po, wala pong problema yan. Pero kung maiiwasan, pwede natin iwasan. Pero kung talagang no choice tayo at may project tayo, okay lang po yan, wala pong problema sa pagpapares ng magkapatid. Kahit parehong clutch pa yan, or kahit magkaibang clutch pa yan, okay. Pero pagdating po sa pagpapares ng magkapatid, may konting idea po akong ibibigay sa inyo. Para sa akin, mas maganda kung magpapares kayo ng magkapatid. Parang mas maganda, magkaibang clutch. Yung magkaiba po sila, hindi po sabay. So kung magkaiba ng clutch, okay po yan para sa akin. Para sa akin, mas okay po yung magkaiba. So doon sa kaibon natin na nagtanong, wala pong problema ang pagpares ng magkapatid. Basta po sundin nyo lang po yung tips na binigay ko. Kapag po yung mga binanggit ko rito is nangyari sa mga alaga po ninyo, biyakin nyo na po at hindi maganda. Salamat po sa tanong at maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.